Good afternoon everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so wag po kayong lilipat ng channel dahil meron na naman po akong good news para sa inyong lahat mga kaibigan. Okay, so hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil excited na rin po akong ipaalam sa inyo ang aking napag-aralan, ang aking natuklasan. Okay? Bago dyan, lagi kong sinasabi na sa bawat desisyon na ating gagawin sa ating buhay. Kung tayo man po ay nagtatrabaho sa gobyerno o kaya naman ay sa isang pribadong kumpanya, lagi nating isipin na ang mga gagawin natin should be anchored kung ano ba ang nakasulat sa mga rules and regulations, kung ano ba ang nakapaloob sa ating saligang batas. Kung ating susundin, iintindihin at talaga namang igagalang ang ating saligang batas, hindi po tayo mawawala sa tamang direksyon. Okay? Hindi po tayo mapupunta sa isang bagay na kung saan tayo po ay mache-checkmate, mga kaibigan. So, yan po yung lagi kong sinasabi dahil ako po ay nakapag-aral din naman, no? So, mga kaibigan, ito po ay isang good news para sa lahat. Kaya magkaisa po tayo na maganap ang nararapat, legal, at ang tunay na dapat mangyari, no? So sabi ko nga noon pa, wala po akong tutol kung sakaling makasuhan si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero dito po sa Pilipinas at hindi po sa ibang bansa o particular na po sa ICC. Okay mga kaibigan, ito na nga ang aking natuklasan na talaga namang napag-aralan ko na at nabanggit ko na rin po sa aking mga nakaraang video mga kaibigan. Uumpisahan ko doon sa panahon na kung saan ay na-interview si Attorney Nicholas Kaufman, no? At ang tinanong sa kanya ay kung mapapauwi na ba, papauwiin na ba, paano makakauwi si former President Rodrigo Roa Duterte? Anong hakbang ang kanyang mga gagawin upang makabalik sa Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte? Isa po sa mga salita na talaga namang pumasok sa aking isipan. Matalinghaga, no? Pero ito po ay nagkakatotoo. Okay? So sabi po ni Attorney Nicholas Kaufman, hindi na tayo miyembro ng ICC. Wala nang karapatan, wala nang authority ang ICC dito sa Pilipinas. Kaya ang pagpapadala kay former President Rodrigo Roa Duterte ay paglabag sa karapatang pantao ng dating Pangulo. Bukod dito, ito po ay tahasang pambabaliwala sa mga alituntunin na itinatakda ng Rome Statute of the International Criminal Court. At syempre ang ating konstitusyon at yung Article 59 na ating tinalakay ng ilang beses sa ating mga nakaraang video. Dito po ay nakita natin illegal ang pagpapadakip at paghatid kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin, hindi po ICC ang dahilan kung bakit nandoon ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay planado ng administrasyon. Una na pong nating nalaman ng mabuking, no, itong si DILG Secretary John Vic Remulla ng bilyonaryo.com host, no, na si Pinky Webb. Sabi niya, sino nga ba ang nagplano? Ikaw ba ang nagplano sa pagpapadakip o pagpapaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte? Dito po ay nalaman ng buong mundo na hindi lamang po si John Vic Remulla ang dahilan kung bakit nasa ICC si former President Duterte. Kasama po ang Pangulo, kasama po si Eduardo Año, kasama po si Gibo Teodoro. Marami pa po tayong nalamang mga pambabaliwala, pagtataksil sa ating saligang batas o hindi pagkilala sa ating batas, no? Nang magsagawa po ng Senate probe ang chairperson ng Committee on Foreign Relations na si
Senator Amy Marcos. Dito natin nalaman ang ilan pa sa mga opisyal na talaga namang naging kasamahan, no? Naging conspirators, no? Ng Pangulo ng administrasyon upang tuluyang madala sa ICC si former President Rodrigo Roa Duterte. Kasama na po dyan ang DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, pababa po mula sa PNP Chief hanggang sa CIDG Director General Nicolas Torre III hanggang kay Ambassador Marcos Lacanilao, hanggang po sa kasuhan nga po sila formally ni Senator-elect sa Office of the Ombudsman, mga kaibigan. Sa naging pahayag po ni Attorney Nicholas Kaufman, dahil hindi nga po ICC ang dahilan kung bakit nandoon si former President Rodrigo Roa Duterte, maaaring makabalik po si former President Rodrigo Roa Duterte kung siya po ay babawiin at kukunin po ng Pilipinas o ng administrasyon mula sa ICC. Yan po ang isang salita na aking nakuha o na-capture doon sa interview ni Attorney Nicholas Kaufman. Or, meron pong sinabing or si Attorney Nicholas Kaufman, kung mayroon isang bansa na magbibigay sa kanila ng willingness to accept, tanggapin o kupkupin si former President Rodrigo Roa Duterte, ay maaari siyang makaalis sa ICC o makalabas po sa ICC. Okay? Kung mayroong isang bansa na tatanggap sa kanya, mga kaibigan. At eto na nga, mga kaibigan, natapos ang eleksyon. Nakipagpulong po, no, si Attorney Nicholas Kaufman kay Senator Amy Marcos. No, after election po, nagpunta po doon sa ICC sa The Hague si Vice President Sara Duterte, kasama po si Senator-elect Amy Marcos. At dito po ay nagkausap si Senator Amy Marcos at si Attorney Nicholas Kaufman. Okay, bibilisan ko lamang po. Ito po yung naging pahayag ni Senator Amy Marcos. No, babasahin ko lang. Okay, so kapit lang. Sabi ko kay VP Inday Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Ngunit narito tayo, hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon, narito tayo upang umaksyon. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. Okay? So lampasan na natin po itong part na to, no? Together we will bring PRRD home, okay? So noong Independence Day, June 12, 2025, nasa Malaysia po si Vice President Sara Duterte, kasama po ang ilan sa mga PDP senatoriables at siyempre si Senator-elect Amy Marcos. Dito po ay mayroong binanggit si Vice President Sara Duterte na bakit siya ang magpapauwi o magpapabalik kay former President Rodrigo Roa Duterte samantalang hindi naman siya, no? Hindi naman siya ang nagdala sa ICC sa dating Pangulo, kundi ang kanyang kapatid. Kaya hostage ko si Senator Amy Marcos dahil siya ang mag-uuwi kay former President Rodrigo Roa Duterte. At lumabas nga yung isang release, no, request po, interim release na request ni Attorney Nicholas Kaufman dahil meron daw di umanong bansa ang nagpahayag na maaaring kupkupin niya itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Dapat daw di umano ay member country ang maaaring magbigay ng willingness to accept si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero lumikot po ang aking imahinasyon. Sabi ko, kung sa ibang bansa lamang din siya lalabas, total maganda naman ang kanyang kalagayan sa ICC, no? Hindi naman siya nakakulong. Meron naman siya doon sa, kumbaga nasa compound naman po siya ng ICC. So, kung ako ang pamimiliin, why should I, no? Why should I accept
dahil diplomatic po si former President Duterte. So gaya nga po ng aking nabanggit, napaka-diplomatic person po no ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nabanggit ko rin po sa aking nakaraang video na noong pong siya ay pangulo at siya ay bumisita sa Japan, tinanong po siya ng Japanese reporter kung sino o anong bansa ang mas mahal niya, kung Japan nga ba o China. Ang sagot po ni former President Duterte, I love Philippines. Mahal ko ang Pilipinas. Sumunod na tanong ng Japanese reporter, ano ba ang mas gusto niya? Saan ba siya kumakain? Whether Jollibee or McDo? Ano po ang sagot ni former President Duterte? Hindi po niya pinili yung dalawa. Wala po siyang pinili. Bagkus mas sinabi po niya na mas gusto niyang kumain sa Malacanang o sa bahay nila dahil isa lamang po ang dahilan niya. Kung mamimili siya sa isang bansa, magtatampo ang kabila. Kung mamimili siya doon sa Jollibee o McDo, siyempre ganun din ang mararamdaman ng kabila. So ganyan po kadiplomat ang ating dating Pangulong Duterte. So, kung mayroon mang bansa na magbigay sa kanya ng willingness na tanggapin, ang nabanggit ko nga po, possible Amerika o kaya ay China. Pero sabi po ng mga nagko-komento, imposible na China, imposible na Amerika. Because those countries are no longer a member of the ICC. Dahil doon sa interim release po, maliwanag na yung bansa, no, naka-undisclosed po doon sa interim release request ni Attorney Nicholas Koopman, yung bansa na nagpahayag ng willingness to accept the former President Duterte ay naka-undisclosed. Hindi po binanggit kung anong bansa nga ba yun, mga kaibigan. Pero dahil malikot po ang aking imahinasyon, so nagbasa-basa po tayo at talaga namang sinuring mabuti kung ano nga ba at saang bansa nga ba pupunta si former President Duterte. Okay? Saan bansa ba? Nagtanong pa nga po ako, kung kayo ang pamimiliin, saang bansa nyo ba dapat papuntahin si former President Rodrigo Roa Duterte? Okay? Ito po ang kasagutan, mga kaibigan. Ito po mga kaibigan, so pumunta lamang po kayo sa website ng ICC, ito po yon, website ng ICC, at i-download po ninyo yung Rome Statute of the International Criminal Court, mga kaibigan. So para mas malaki po, pumunta po kayo sa part 9 na ang pamagat International Cooperation and Judicial Assistance. Ibig sabihin, kung merong assistance na kailangan, no, coming from other country, international cooperation. Ito po yung sinasabi natin na kung mayroon mang ibang bansa na maaaring magbigay ng ka-willingness na tanggapin si former President Rodrigo Roa Duterte, ito po ang titignan natin. Lampasan po natin yan, no? Article 87 po tayo. Yan. Article 87, lampasan din po natin yan. Paragraph 5. Ito po mga kaibigan. The court may invite any state not party to this statute to provide assistance under this part on the basis of an ad hoc arrangement, an agreement with such state or any other appropriate basis, mga kaibigan. So, ibig sabihin lamang po nito, mga kaibigan, not necessarily na ang bansang pupuntahan ni former President Rodrigo Roa Duterte ay member state country. Ibig sabihin, kahit bansa na hindi po miyembro ng ICC ay maaaring kupkupin si former President Duterte. Okay? So, paano po mangyayari yun, mga kaibigan? Maaari daw imbitahan ng ICC, no? Ito po yun. The court may invite any state not party to this statute o hindi raw miyembro ng statute, hindi miyembro ng ICC, to provide assistance, okay, under this part on the basis of ad hoc arrangement, okay, an agreement with such a state or any other appropriate basis. So where a state not party to this statute which has entered
into an ad hoc agreement or an agreement with the court fails to cooperate with requests pursuant to any such arrangement or agreement, the court may so inform the assembly of state parties or where the Security Council referred the matter to the court, the Security Council. So, ibig sabihin mga kaibigan, posible po na kausapin ng ICC ang Pilipinas na hindi na po miyembro ng ICC, inuulit ko, na kupkupin pabalik, tanggapin pabalik si former President Rodrigo Roa Duterte under an ad hoc arrangement. So may arrangement po na dapat lamang pag-usapan o ayusin. Okay? Magkaroon lamang po ng isang maayos na agreement kung saang bansa man yan. Maaaring sa Pilipinas. Okay? Kanina lamang po mga kaibigan, kung napanood po ninyo ang statement ng PCO Undersecretary and at the same time the Press Secretary Attorney Claire Castro, sabi po ng administrasyon ni President Marcos Jr., hindi makikialam ang administrasyon sa kung anuman ang magiging desisyon ng ICC kaugnay sa interim release request ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. So it is possible mga kaibigan that the Senator-elect Amy Marcos is one of the person behind the request, no, na kumbaga isa si Senator Amy Marcos sa mga senador na gumagawa ng paraan upang makabalik po, no, ng Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte. So the president, no, President Bongbong Marcos Jr. must act and task the DFA, no? Ang gagawin lamang po ng Pangulo ng Pilipinas, base po sa nababasa ninyo, no? Kakausapin lamang po, uutusan ni President Bongbong Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs and the Department of Justice to explore this option, no, seriously. Titignan lamang po ng Department of Foreign Affairs and the Department of Justice ang iba't ibang mga option kaugnay po dito sa ipinakita ko sa inyo. Again, this is the Rome Statute of the International Criminal Court, no, Article 87, Request for Cooperation, General Provision, paragraph number 5, mga kaibigan. So, at ang maganda po rito mga kaibigan, ang mayroong final say ay ICC, no? ICC po ang may final say, okay? So I hope malinaw po ito, no? Under ulitin ko, under Article 87, paragraph 5 of the Rome Statute, the ICC can invite a non-member states to cooperate if the Philippines is willing to meet the ICC's conditions. So magbibigay po ng conditions ang ICC like mga legal guarantees, security, ensuring that Duterte's return to court. Okay, however, the ICC has the final say, mga kaibigan. So ito po ang tanong ko sa inyong lahat. Pabor ba kayo na sa Pilipinas dalhin si former President Rodrigo Roa Duterte? Kasi naniniwala po ako na ang kaso po ni former President Duterte din, sa bagay, no, kapag siya po ay pinauwi dito sa Pilipinas at napatunayan po ng prosecution, no, ng defense na inosente po si former President Rodrigo Roa Duterte doon sa crimes against humanity, automatic po talaga mga kaibigan na wala na po siyang kaso and absuelto na po siya. So yun lamang at magandang gabi, Pilipinas.